Shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please to support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matuba, Boss Kalingap Rav, at ating Inna Vlogs. At please to support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. So guys, hello po sa inyo, shoutout po at your service, Mr. Wildlife TV dito po sa Team Kalingap. So hello po sa inyo, no? Magandang araw po sa inyo, araw po ng Sabado. So bago tayo magsimula guys, maraming magpasalamat na ako doon sa mga sa walang sawang nanonood sa akin at sa mga nag-subscribe, sa mga bagong subscriber ko from EDC supporters or EDC fans. So shoutout po sa lahat ng EDC, no? Pero bago tayo magsimula, suportahan po natin ang buong team Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rab, at Inna Vlogs. At huwag natin kalimutan na suportahan ang mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. So ito na nga, no? So once again, maraming salamat sa mga bagong subscriber ko from EDC fans or EDC supporters. So ito na nga, shoutout na din sa mga Danjoy, syempre. Sa Danjoy Walang Aminan, sa Jumcar Matatag, hello po sa inyo, shoutout po, maraming salamat din po sa inyo, no? Time check, it's already, basta yun na yun. So ito na nga, ang topic ko ngayon about ito sa mga isa sa mga masasabi nating may malaking inggit or panghuhusga or taong naninira sa isang fiancé na doon sa wifey ni Kalingap Ido. Kasi yun na nga, nung nabasa ko yung comment, parang nakakainit ng ulo, parang kung kaharap mo siguro ang sarap sa kunutan, something like that. Kasi ang papangit naman kasi ng mga pinagsasabi niya. Noong una, sabi pa niya ano yung sabi ni Wildlife ng basher, si Beyonce mahilig sa gwapo? Ha? Anong sabi ng basher si Beyonce? Sign mo. Ikaw na magbasa. Sabi dito, sigurado ba kayo na sila magkatuluyan? Daming gwapo, hilig si Beyonce sa gwapo, ginagamit lang si Ido. So yun na nga daw. Sure na ba daw tayo? Sure na ba daw yung mga EDC fans na sila yung dalawa magkatuluyan? Mang masasabi ko lang doon ate, Ito yung mga yun po, dilulong miga. manifesting po ng mga manifesting po ng lahat ng mga EDC fans na sila yung dalawa magkatuluyan, kasi yun na nga, bagay na bagay. At alam po ng hindi kita ibabash ito ate. Hindi, pangalan niya ate? Si ate Ate? Yung nang bash? Yung nung bash? Si ate Romana. Hindi kita ibabash dito ate. Dadaanan kita sa mahinahong salita. Ibabalik ko lang sa mga sinasabi mo. So yun lang. Kasi mayroon akong respeto. Mayroon akong respeto sa mga matatanda or sa may mga edad na, kasi actually nung nakita ko Facebook mo, siguro ikaw yon. So may edad na talaga, something like na mayroon ka ng senior ID. So yun na nga. Kasi yung sinasabi mo may yung sure ball ba daw na silang dalawa magkatuluyan, para sa amin, sa mga EDC fans dito sa Team Kalingap, kumbaga yun na nga sinasabing manifesting na silang dalawa talaga. Pero huwag ka namang magsalita ng ganyan tapos sabihin mo pa na si Fiancé mahilig sa gwapo. Baka ikaw yun ate. Baka ikaw yung mahilig sa gwapo ate, kasi pagdating kasi dito sa EDC ate, hindi na importante dito kung gwapo ka man o sobrang gwapo ka. Kasi importante dito yung totoong naramdaman ng isa't isa. Yun yung nakita ng mga EDC fans. Kasi pagdating sa gwapo rin naman si Ido. Yun. Pag sa ganda naman, wala nang question, wala nang tanong-tanong, talagang literal na maganda ang isang fiancé. Tapos sabihin mo mahilig sa gwapo ang isang fiancé. Bakit ate, kakilala mo ba si fiancé? Matanong kita, magkapitbahay ba kayo? Magkaibigan ba kayo before? Kaya nasabi mo yung ganyan. Panghuhusga na yun ate. Kasi unang-una, hindi mo naman kilala yung isang tao o ang isang fiancé, pero sinabihan mo na agad na mahilig sa gwapo. Magkapitbahay ba kayo? Magkaibigan ba kayo before? Para masabi mo yun, para malaman mong, or para masabi mo dyan sa comment po na mahilig sa gwapo ang isang fiancé. Ang pangit na natin, huwag ka mahusga ate, kasi unang-una, ang karma ate, pag yan bumalik sa'yo, naku po,
Huwag kang ganyan ate, kasi yung binabas mo mag 18 years old pa lang. Ikaw lampas ka na sa 3 kalendaryo o 2 kalendaryo. Kung ganyan pa rin ugali mo. Yung tipong si Viancy, pasikat pa lang na sa mga 8 ng umaga, ganyan, 7 ng umaga, tapos ikaw, yung araw mo, kumbaga palubog na araw mo ate, na sa mga 5:30 ka ng hapon or quarter to 6 na. Kumbaga takip silim na, dapat hapon na. Tapos dapat nga gawin mo ate, magsimba ka na lang, manghingi ng tawad, di ba? Mangumpisal, magrepent, something like that. Tapos sasabihin mo pa dito, ginagamit lang ni Viancy ang isang ido. Gaano ka ka-sure ate? Bakit mo nasabi yan? At taga-diet ka rin ba? Taga-kalingap rin ba? Magkalapit lang ba kayo sa kalingap? Kaya nasabi mo yung ginagamit lang ng isang Viancy ang isang ido. Ang pangit mo magsalita ate. Parang, dito ate, huwag ka masaktan sa mga sasabihin ko. Parang, something like na kulang ka sa aruga nung bata ka pa. Kulang ka sa disiplina. Or, pwede kong sabihin dito na iliterada ka. Alam mo yung salitang iliterada ating yung kumbagang walang kulang sa edukasyon, kulang sa pag-aaral, kasi mga ganyang salita hindi magagawa ng mga taong mga taong may respeto sa kapwa-tao eh. Hindi nila masasabi yan. Sasabihin mo to ginagamit lang ng isang Viancy ang isang ido. Wag ang ganyan natin. Pangit po ng mga pinagsasabi mo. So, wag ka nang magtaka kung maraming mangbasa sa'yo or marami kang lalong-lalo sa Facebook, kung makilala ka sa Facebook, wag po ganun natin. Ang pangit ng mo kay Viancy o dito sa ITZY, sabihin mo pa ginagamit si Ido, my God. Bad yun natin. Wag kang ganon. Kung kailan tumanda saka nakaganyan yung ugali bakit nagkagayon? Dapat wag po ganun natin. Ano bang ginawa? Ano bang mayroon kay Viancy? Bakit galit na galit ka? Bakit sabihin mong manggagamit ang isang Viancy or mahilig sa gwapo ang isang Viancy? Ano bang mayroon kay Viancy, ate Romana? Ano bang nangyari sa'yo? Nainggit ka ba sa kagandahan ni Viancy? Wala tayong magawa. Wala ka nang magawa kasi talagang yung binigay ni Lord sa kanya, yung may angking kagandahan. Ikaw naman ate, hindi ka naman kagandahan, pero at least tao ka. Yun. Hindi kita binastos ate ha. At least tao ka. Yun lang yun. Yun nga lang, kung kailan ka nagka-edad, kung kailan ka tumanda, saka naman yung isip mo, pababa ng pababa. Kumbaga, paurong ng paurong. Something like na pwedeng sabihin, tumandang paurong. Diba ate? Kaya, bago ka, para hindi babalik sa'yo yung mga ginagawa mo ate sa ibang tao, huwag mong gawin. Yun ate. Huwag mong gawin yung mga bagay na ayaw gawin sa'yo. Pangpupuna, panghuhusga, paggawa-gawa ng kwento, ang taong hindi mo naman kilala, nagawa mo kasi alam ko ate, nagawa mo yan dahil sa nakaramdam ka ng inggit sa isang Viancy. Yun lang yun. Kaya yung inggit mo, nakaramdam ka ng inggit, kaya nagkaroon ka ng galit sa isang Viancy. Na magwa-wonder isang Viancy, ano kayong ginawa ko kay ate Romana? Wala naman kung hindi ko nga kilala yan. Bakit galit na galit sa akin? Bakit sinabihan akong mahilig sa gwapo at ginagamit ko lang si Ido? Bakit ganon? Wala ka na magawa ate. Pagdating sa ITZY, sasabihin ko sa'yo ate, hindi po pagdating sa ITZY, nagmamahalan yung dalawa, gusto ang isa't isa kasi na-vlog na ni Boss Kalingap Rab, ni Rabian, at napaamin na ni Boss Kalingap Rab na gusto ng isang Viancy ang Ido noon pa. Yun yung sabi ni Viancy. At alam din namin na kung gaano kamahal ng isang Ido ang isang Viancy, panahon na lang hinihintay ate, tamang panahon na lang. So yung sinasabi mong ginagamit lang Viancy si Ido, mahilig sa gwapo si Viancy, nararamdaman mo ate, inggit talaga ang mo, kasi nanguhusga ka ng tao na hindi mo naman alam yung buong pagkatao niya. Hindi porkit maganda mahilig na sa gwapo. Wag ganun ate. Baka ikaw yun ate, nung bata ka pa, ikaw yung mahilig sa gwapo. Kaso, yung mga gwapo walang hilig sa'yo. Ito na ate, real talk ate. Lahat ng gwapo dito, kung makita si Viancy, magkagusto ka Viancy. Kasi ang ganda ng isang Viancy. Yun nga lang, pagdating sa'yo, lahat ng gwapo, hindi magkagusto sa'yo. Kasi, yun na nga lang, buti na lang, naging tao ka, ang pangit pa ng ugali mo. So, terno.
Terno ate, hindi kita binabastos dito ate o nilalait. Terno ate. Kasi kung ano yung nasa mukha mo, ganun din ang ugali mo. Ulitin ko, hindi kita binabastos. Nirespeto pa rin kita, wala kang murang narinig sa akin. So yun natin, no? Hindi ko na mapapain to. Bago-baguhin mo yung ugali ate kasi kung ituloy-tuloy mo na araw-araw, marami kang mga kalaban, marami kang magkaroon ka ng maraming taong something mga taong mangbabasa or magsasabi sa'yo ng masama. Kumbaga ibabalik lang din nila kung ano yung mga sinasabi mong masamang salita dito kay Bibi Beyonce or sa wife ni Papa Ed. So yun lang atin, no? Advance Happy Valentine's Ate Romana. At hindi ko galit sa'yo, pinagsabihan lang kita. Huwag ka namang bash kasi hindi bagay sa'yo. Magsimba ka na lang, mangumpisal ka na lang, hingi ng tawad sa mga kasalanan mo kasi wala na. Dapat hapon ka na ate, takip silim na. So hanggang dito na lang. Maraming salamat Ate Romana. Magbago-bago ka na. Shoutout sa lahat ng mga Itzy friends. Maraming salamat sa mga nag-like and share. Bye-bye! Wow Life TV.